Hindi approve sa magulang, 2 beses na nasunugan. Ilan lamang yan sa pagsubok na pinagdaanan ni Cyril Jane Jacinto bago naging matagumpay ang kanyang negosyong fashion boutique. Mas kilalanin pa natin siya at alamin rin natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Sa pamamagitan ng damit at accessories ay maaari nating maipahayag ang ating personality and identity. Dahil dyan ay isang fashion boutique business ang itatampok namin ngayong araw upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hi, good morning! Hi po, Miss Dayan. Good morning din po. Alright, Cyril, to start off, can you tell us more about your business journey? Paano ka ba nagsimula? Dati kasi nag-handler ako ng mga models, queens, yan. So, kailangan nila ng mga damit. So, dati wala kaming masyadong budget. So, ako lang yung gumagawa ng mga damit ng mga alaga ko, ng mga hinahandler ko. So, doon nag-start. So your business talagang came out. Everything for passion talaga. This is what you love to do. What you do is gumagawa ka ng gowns. Yes po. From formal wear to casual wear. Costumes, Costumes. coat, pants, Mga lahat. RTW gumagawa ka Opo, rin. lahat po. Nakwento mo sa akin off-cam yung struggle mo along the way, building this business. Grabe yung pinagdaanan mo, Cyril. Last 2015, nasunugan po ako ng una ko pong shop. Last pandemic, dumating din po. Ito po yung second time po naman na ako po ay nasunugan. 2 times? Yes po, noong 2019 naman po. Pero po ito medyo mas malala kasi po pati po ako nasunog ng 3rd degree burn. So, pag may mga ganitong struggles, what's on your mind? How did you start again? Parang lagi ko lang yung sinasaulo na lahat ng material na bagay nawawala. Pero yung talent mo, yung passion mo, yung pagmamahal mo sa craft na ginagawa mo, hindi yun mananako at di yun mawawala at di rin yun masusunog. So yun yung pinanghawakan mo to be able to start again with your business journey? Yes po. Marami rin nagsasabi na sunugan ka na naman, na-down ka na naman, pero hindi mo naman kailangan kunin lahat ng opinion ng tao eh. Kasi ikaw din yung gagawa ng sarili mo, ikapagtagumpay ng sarili mo. Kinuha ko sila para gawing isang instrumento na hahawakan ko lahat ng sinabi nyo. Pagkatapos, babalikan ko kayo. Pagbalik ko, nakuha ko na ulit yung gusto. At pagbalik mo, mas malakas ka na. Yes. Hindi biro yung 2 beses na sunugan. Super. Napakasakit nun. I want to know all the lessons that you have learned from it. Maybe you would like to share. Kasi po ako sa family po namin, ako lang po yung gantong craft ng business. Mama ko po sundalo, papa ko po pulis. So, medyo nag-struggle sila nung nagkaanak sila ng isang katulad ko. Pero alam ko, this is my craft, this is my dream, kaya ginawan ko talaga ng paraan para makamit ko yung gusto ko. So, doon po nagsimula na nag-boom yung pangalan ko dahil din po sa mga taong tumulong din po sa akin nung nasa baba po ako. So what do you do to be able to stand out? Super friendly ako sa client ko. Pagkatapos, syempre, yung presence ko sa event, pumupunta din po ako para mas ano So po yung there's support din yes, talaga. support the event na nandun po yung designer na hindi po kayo pababayaan. Bakit ba importanteng magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Kasi po kung hindi po tayo magnegosyo, wala po tayong mangyayari sa ating buhay. Baka po maging tambay lang tayo o maging pariwara lang po tayo. Kaya po para po sa akin, kahit po unti-unti lang, makakarating ka rin sa dulo. It is never too late to be what you want to be. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Cyril Jane Jacinto. Another business story at business tips na naman ang ibabahagi namin sa inyo next episode. Kaya naman, tara, negosyo tayo!